Alright, ayan. So, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga nandito right now. Ayan, so welcome sa ating event for today, di ba, which is the future of wealth. Why digital business is the key, OFW edition. Okay? So, sa lahat ng mga nandito right now, kung naririnig po ako loud and clear, patype naman po dyan ng I am blessed. Ayan, so para naman nakikita ko yung lahat is loud and clear ako sa inyo. Ayan. So, yan, patay po ng I am blessed. Ayan, thank you so much kay Boss RK. Ayan, so naririnig po ako. Loud and clear. Ayan, so sa lahat po ng mga nandito ngayon, pwede po na i-type nyo, di ba, kung nasa ang bansa ka or kung nasan ka right now para ma-shout out natin. Okay? Before that, syempre magpapakilala po muna ako sa inyong lahat, sa lahat ng mga nandito ngayon. I'm Coach Krisa Paulo and I am your host for today. Ayan, so welcome po sa ating event watching from Kuwait kay Marvin. Ayan, so hello po sa iyo dyan. Grabe, di ba? Nasa Middle East yung ating event for today. Ayan, so sa iba po ng mga OFW business partners natin, okay? Please type kung nasang bansa ka para ma-shoutout din po natin, okay? So para naman makapag-start na tayo, mas maganda po na naka-open cam ang lahat, okay? Maganda na naka-open cam tayo para nakikita ko din kayo, okay? Hindi lang yung pangalan nyo. Okay, isa-shoutout din natin yung lahat syempre ng mga naka-open ng camera, okay? Ayan, so welcome po kay Ate Lourdes Guevara. Ayan, so hello po sa'yo dyan. And kay Ate Daisy Takuragi. Ayan, so hello po from Japan. Kay Shai. Ayan. Hi, Shai. Ayan, so welcome sa ating event for today. And kay Ate Galaxy. Okay, Galaxy AOPS. Kay Ate Juliana. Ayan, so hello po sa'yo. Ayan, so shout out din po syempre sa ating napakagandang mentor Yen. Ayan, so welcome din po kay Mentor Janet. Ayan, mauhay. And sa ating new Haber kay Eunice Nacion. Ayan. So, welcome din po sa event. Okay, lahat ng mga nandito ngayon, maganda na naka-open cam po kayo. Okay, at the same time, kung medyo maingay sa inyo, mas maganda na naka-headset ka, okay, para mas naririnig mo po loud and clear, okay? Yung lahat ng sasabihin ng mga speaker natin for today kasi I know for sure marami kang matututunan, okay, sa lahat ng magsasalita. Okay, ngayong event natin. Alright? Ayan, so syempre, i-shoutout muna natin yung lahat ng mga nag-type dito. Okay? Shoutout from Rojas City Capiz. Okay, sa ating napakapoging tech kay Coach Leonard. Ayan, so watching from Dubai kay Ate Juliana. Okay, watching from LA kay Shai. Okay, watching from Kuwait kay Sir Marvin. Okay, kay Ate Juliet from Italy. Ayun, so grabe, di ba? Napakadami natin for today's event. Ayan, so again, welcome po sa ating napakagandang event for today, which is the future of wealth. Okay, bakit nga ba? Yung business natin yung pinakamaganda na gawing opportunity ngayon, lalo-lalo na po sa mga OFW, okay, na nasa iba't ibang bansa. Okay? So ngayon, syempre hindi ko na din papatagalin, ipapakilala ko na yung first sharer natin for today. Ito po sa lahat ng mga OFW natin, mas makaka-relate po kayo. Bakit? Kasi former OFW po ito from Taiwan. Ayun, so isa na din po sa global ambassador ng company natin and Millionaires Club member. Okay, hindi ko na po papatagalin. Let's all welcome our first speaker for today, Mentor Janet Mauhay. Let's do this! Hello po. Ayan, so good morning. Naririnig po ba ako? Yes po, Mentor. Ayan, so good morning everyone. Ayan, hello po sa lahat na nandito ngayon, lalo na po sa mga OFW, Overseas Filipino Workers na kagaya ko. Thank you so much po sa ating very beautiful host, si Prof. Coach Krisa. Ayan, syempre nagpapasalamat din po ako sa nag-invite sa akin dito na makapang-inspire kaya si upline Jessica May. Thank you very much, upline. And I know for sure, syempre this is my first time kaya
hopefully, so isa po kayo sa may inspire sa journey ko dito po sa ating company. Ayan, so nakita ko kanina maraming overseas Filipino workers dito. Hello po, and syempre I know, meron din ditong mga full-timers. Meron po ba? Tama ba? Part-timers? Ayun, so yes daw. So start na po ako. So mag-slides ako. Ayan, so ako po ay from Batangas. So meron po ba ditong mga galing ng probinsya? Paano ba Wait lang, ma'am, ha? Ay, ito. First time ko kasing gumamit ng share screen. Desktop. Nakikita po ba yung screen ko? Hindi. Wala pa po, mentor. Wala pa po. Prof, pasuyo nga ako. Alright, ayan. So while waiting po sa ating first speaker, ayan, habang inaayos yung kanyang slides, ayan. So again po, welcome sa ating event for today. Ayan, so siguro pa-type na lang po ng ano dyan, ng number 29. Ayan, so kung nandito pa po kayong lahat, ayan, so while waiting, ayan, sa ating first speaker, ayan, so okay na din naman. Ayan, so thank you so much sa lahat ng mga nag-type. Ayan, so ibabalik ko na po sa ating first speaker, Mentor Janet Mauhay. Ayan, hello po. Okay na. Ayun, so ayan, so start na tayo. So this is Janet Mauhay, so ako po ay licensed teacher talaga. So bago po ako naging isang overseas Filipino worker, so meron po ba ditong mga professional na kagaya ko? And isa po ako sa natulungan ng company natin, di ba, ng EC ng OVI na makahit ng first million, naging Global Ambassador Prime. Ayan, so matagal na po, 2014 pa. And isa rin po sa marami na rin na natulungan ng mga OFW, ayan, part-timers. So, yun. So, this is my journey dito po sa ating negosyo. So, isa po akong probinsyana from Batangas. So, ako po ay pang-anim sa 10. 10 kami magkakapatid. And ako po yung kauna-unahang nakapagtapos ng 4 na taon sa aming 10. So, ibig sabihin, mataas yung expectation sa akin ng parents ko. Okay, kaya pagkatapos ko, so ang goal ko talaga makapagturo, makapagtrabaho. Kasi nga gusto kong papag-aralin yung mga kapatid ko. Pero nung nagtuturo na po ako, so feeling ko nakakapagod pero hindi sulit yung sahod. Kaya ako ay nag-apply pa ibang bansa. At kagaya po ng maraming OFW, of course, hindi ko naman linya pang ibang bansa. Gusto ko lang kumita talaga ng pera. Okay, kasi kitang-kita ko po kung paano po naghihirap yung parents ko para papag-aralin yung mga mas bata ko pang kapatid. And to cut the long story short, so ako po ay hindi ko akalain na ang pagpunta sa abroad sa ibang bansa ay akala ko masaya, maraming pera, makakapag-ipon, mabibili ko lahat ng gusto ko. So which is yun kasi yung nakikita natin sa maraming OFW and yun din yung akala ko. 'Di ba? So nagtrabaho po ako as licensed teacher for 2 years and after that, so yun, nag-abroad na po ako, factory worker sa Taiwan. Okay, so siguro
meron din kayo mga kakilala na nasa Taiwan, di ba? So napakarami pong Pilipino sa Taiwan. And pagpunta ko po doon ko po nakita yung reality ng pagiging isang OFW na kailangan mong magtipid, kailangan hindi lang isa ang trabaho mo. Kailangan may another source of income ka. And doon po na-open yung mind ko na kailangan kong magkaroon ng additional source of income. Kaya doon po na-open yung mind ko na magtinda ng kung ano-ano. Okay, ako po'y mahiyain pero dahil kailangan kumita ng pera kasi nga wala ang naiipon kasi nagpapaaral. So, ang nasa isip ko, yung 3 years susulitin ko. Okay, and bago ko po nakilala ang negosyo na to, 2 years na ako sa Taiwan. Okay, kaya kung ikaw, sa lahat ng mga nandito na first time mo pa lang, for example, 1 month ka pa lang, 2 months ka pa lang, di ba, nakita mo na yung negosyo natin, napakaswerte mo, napaka-bless mo. Kasi ngayon pa lang, di ba, so talagang mamamaximize mo yung oras mo habang nasa ibang bansa ka. Ako kasi 1 taon na lang yung nalalabi ko nung ginawa ko to, which is sulit pa rin naman. Okay, so nung makilala ko po yung sponsor ko, thank you very much sa sponsor ko from Kalinga, Tabuk City, hindi ko siya kaano-ano. Binigyan niya po ako ng DVD that time. Sabi niya panoorin ko daw. And nagustuhan ko lang po is, pag nakakuha ka ng 2 tao, kikita ka ng 1,800. And naano talaga ako noon, na-amaze ako noon. Sabi ko, ha? Pwedeng kumita ng 1,800, 2 tao lang? Eh, ang tagal ko po na, imagine mo, factory worker, nakatayo ka magdamag. Okay, 12 hours. Di ba? Imagine mo, nagtatrabaho ka every night. Okay, kasi syempre mahirap pong magpanggabi. And mahirap kitain ng 1,000. Okay, sa ibang bansa. Pero dito, nasa isip ko, talaga. So, yun po. So, yung last year ko sa Taiwan, tinodo ko yun. Okay, kagaya ng marami, wala po akong pangsali. Okay, kasi nga OFW tayo, puro resibo lang ang natitira. 'Di ba? Pero sa sobrang, alam mo yun, sobrang na-inspire ako dito. Bakit? Marami po dito ako napanood sa YouTube na mga high school graduate, tricycle driver, hindi nakakabasa, hindi nakakasulat, kayang kumita ng 30,000, 60,000, 100,000. Sabi ko, kung kaya ng mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, okay, palagay ko naman eh kaya ko to as long as na legit. And kagaya ng marami, of course, ayaw din po ito ng mga family ko. Pero, sabi nga, 'di ba? So makinig ka dun sa tao na successful na dito. So ako po, nakinig ako sa mentor ko. Okay? Kasi ang mentor ko po, thank you very much. Of course, si Upline Vil Manuel Bulawin, si Upline Andy Yakat. Ayun, and sila po ay mga overseas Filipino workers sa Taiwan for 12 years. Okay, so nakita ko na yung sarili ko na kapag tinuloy ko yung pagiging isang OFW, tatagal pala ako ng 12 taon. Okay, so sinunod ko po sila, then ginawa ko po ito part-time, and good news, siyempre ganun talaga sa umpisa, di ba? Buti nga ngayon may mga ganito eh, di ba? May mga live, ganyan. So dati po, wala po. Okay, so sariling sikap po kami sa Taiwan noon. Di ba? Kailangan manood ka sa YouTube, i-push mo yung sarili mo. Okay, so ngayon po kasi napakaganda ng sistema sa online. Kaya sa lahat ng nandito, you are so blessed. Kasi para po sa akin, ito yung pinakamadali na henerasyon sa larangan ng online. Okay, so yan. So this is my mentor. Ayan, so yan po yung mga mentor ko, si Andy Yakat, si Bill Manuel Bulawin. And umuwi po ako ng Pilipinas, kumita ako ng 200,000. Okay, bago ako umuwi ng Pilipinas. And nung makuha ko yon, pinatunayan ko lang sa mga kapatid ko na legit to. Kasi nakakahiya daw ang pangalan namin, alam mo yon. So talagang nung makuha ko po yung income ko, so namili po ako. Okay, kaya sa lahat ng mga OFW, kami yung dapat magduda. Okay, kasi ako po umuwi 2012. Okay, so ginagawa ko na po ito 2011 pa sa Taiwan. Kaya sa lahat ng mga nandito na baguhan, okay na baka natatakot ka, meron po ba dito mga first timer pa lang o hindi pa member? May ganun po ba? Meron. 'Di ba? So, pag natatakot ka, okay, baka hindi totoo, baka hindi legit, kami po dapat 'yon. Okay, kasi ako po sumali 2011 pa dito. So, pagdating ng 2012 sa Pilipinas, dito sa Manila, okay, so tinignan ko yung opisina, nakita ko po yung mga successful na tao na talagang totoo. Okay, nagdesisyon po ako, buo dapat yung loob mo sa pagpo-full time. Okay, finul time ko 'to kasi sabi ko, kung kaya kong kumita ng 200,000 part-time, okay, pag sineryoso ko 'to, I'm pretty sure, okay, hindi lang yun yung ibibigay sa akin. And the rest is history. 2013, so na-hit ko po yung Millionaires Club ng ating company. Okay, and syempre, thankful tayo kasi first time ko po actually sa Project High. And yan po ay pangarap ko.
Okay, so ngayon lang po kaming December. Okay, so kami po ay yun, napunta kay Mentor Joseph Lim, and I'm so thankful, grateful kasi nga sa loob ng isang dekada, okay, hindi naman po ako nakakapagpa-mentor kay Mentor Joseph Lim, 'di ba? Our CVO, and we are so blessed kasi ngayon nakailang beses na tayo, 'di ba? Kaya I know sa lahat ng mga nandito, pangarap mo rin 'yan kasi pangarap ko 'yan eh. 'Di ba? Kaya very thankful at nasa project high na po. Okay, kami ngayon. So yan po yung kinita ko sa Taiwan as part-time. Kaya sa lahat ng mga nandito, hindi lang po yan yung kaya nyong kitain sa lahat ng OFW. Kaya actually, maliit yan. Pero syempre, very grateful and happy ako dyan. Okay, so yan po, yung na-hit ko po, yung first million. So that was 2013. Nung na-recognize po ako sa MOA Arena, since negative po, lahat ng mga kapatid ko, hindi nila ako pinapaniwala. Imagine mo, ilan sila? 10. Diba? So, hindi po madali yon. Diba? So, alam naman natin yon na kung ano yung ine-expect mo sa family mo, na susuportahan ka, ganun din po ako, ayaw po nila. Pero ako, push po ako, sa mentor ako nakikinig sa may resulta. Okay, then, for the next year, 2014, nahit ko na po yung Global Ambassador. And, yun, dara-diretso po yun, nakasama tayo sa top 500 ng kumpanya. Okay, tapos nakapag-travel sa iba't ibang bansa. And ang nakakatuwa po nito, okay, sa lahat po na nandito, I know for sure kaya ginagawa mo to para sa family mo. Okay, kung gusto nyo po ng family business, okay, kasi yun yung na-visualize ko nung, kasi marami dito na family business. Alam mo yung kasali lahat ng family. So ako po, ganun yung ginol ko. Okay, so malapit na, okay, yung panganay ko na pamangkin, which is 19 years old pa lang, pang-anim. Okay, pang-anim po sa family ko na magiging Millionaires Club ng kumpanya. Okay, so yung mga kapatid ko pong mga babae, Millionaires Club sila ng kumpanya. Okay, magkakaiba man po kami ng lugar, 'di ba? Ng ginagawa ngayon, pero ginawa rin po nila yung ating negosyo. Imagine mo, 'di ba, sa akin nagsimula, pinush ko po sila na sabi ko na alam mo yung pinaposisyon ko sila nung ako'y nagsisimula dahil sa nakita ko na legit eh. Okay, possible na alam mo yung matulungan ko sila, which is nangyari po siya ngayon. Okay, pandemic time, alam niyo po yung dalawa kong ate na yan, meron silang traditional business. Meron po ba dito mga traditional businessmen and businesswomen for 20 years? Okay? For 20 years. Negosyante po sila. Pero nung pandemic time, isinarado po ang palengke. Okay? Imagine mo kung isinarado yung palengke, nandoon yung paninda mo, paano makakapag-aral ang mga bata? Buti na lang po. Okay, buti na lang may online business, buti na lang may ECME OVI. So nakakapag-aral po ang anak niya sa Lasal. O, 'di ba? Imagine mo, pinapaaral na yung sarili niya. And very thankful, 'di ba, sa ating company kasi nga pwede siyang maging family business. Okay, of course, nauso po ang mga full-timers, 'di ba? May full-timers ba dito? Okay, so nakakatuwa kasi syempre nag-aspire din tayo. So marami pong mga full-timers, ayan, marketers na kumita, mga part-timers, mga kabataan, estudyante, ayan, na kumita po sa, of course, sa community natin, mga OFW, 'di ba, na nakilala natin sa Facebook lang, tapos umuwi, 'di ba? So nagka-cheque, 100,000, 200,000, 300,000, and actually hindi na po 'to ano, latest. Okay, so at this time, so kumita na po ako ng halos nasa 11,300,000. Okay, so hindi ko po alam kung magkano ang inyong puhunan. Kung kayo po yung namuhunan ng VIP sa lahat ng nandito, congratulations sa'yo. Kasi kahit mamuhunan ka pa ng kalahating milyon, okay, tama ba? 'Di ba? Namuhunan ka ng kalahating milyon kasi naka-VIP ka. Tama ba? Kung ito naman yung future mo, kahit po kayo magkwenta at kumuha ng calculator, panalong, panalong, panalo ka pa rin. Tama po ba? Okay, sulit po ba yung puhunan natin na 200,000 kung naka-VIP ka? 'Di ba? Kalahating milyon kung itinodo mo. 'Di ba? So, kaya sa lahat ng nandito, ito po yung advice ko sa inyo, mag-VIP accounts po kayo, makinig po kayo sa tao, 'di ba, na nag-introduce sa inyong negosyong ito kasi nasa tama kang community, nasa tama kang kumpanya, 'di ba? Kasi ito nung kinumpute ko po, sabi ko nga, yung pagtatrabahuhan ko for 30 years. Okay? So, matagal ko na po yung kinita sa kumpanya natin. Ibig sabihin, masi-save mo yung oras mo, panahan mo, enerhiya mo, 'di ba? Dahil po sa leverage. Okay? So, imagine mo, di pa naman tayo nakarating ng Middle East.
'Di ba? Pero kayang makapenetrate, kaya nating mag-build sa iba't ibang bansa. O gusto niyo po ba ng ganong negosyo? That's why I really love this business. Okay? Yan, so actually ito po yung pangarap ko kaya ako nagpunta ng Taiwan eh. Pangarap ko po na yung bahay namin, bahay kubo ay mapalitan. Yung bubong namin na butas-butas, yung namin na nasa gubat. Okay, yung magkaroon po kami ng maayos na tulugan. Okay, na hindi po tumutulo na every time na umuulan si nanay ko hindi natutulog. Okay, para lagyan ng mga basahan ang bawat butas na yun ng bubong kasi nga siyempre, hindi siya napa-priority. 'Di ba? Kasi pag-aaral ng mga anak yung pina-priority and thankful, okay kasi ngayon po meron na po kaming maayos na tahanan. Okay, so yan na po yun, may 4 na kwarto, may kanyang kwarto yung parents namin. And yan po ay dahil, sa negosyo natin. And pangarap po ng parents ko na makasakay ng eroplano. Okay, kaya ang una pong dahil po sila ay senior na, okay, 70 plus na po sila, kaya kung ang inyo po mga parents ay bata pa, go for it. Ngayon pa lang ipa-experience niyo na po kasi 'pag may rayuman na sila, mag-enjoy sila pero konting-konti lang po yung ano nila na maglakad, alam mo yun? Pero kung bata pa yan, ay ang sarap po na ngayon pa lang ipa-experience mo sa kanila. Kasi ang unang trial po namin Boracay. Okay, kung kaya nilang sumakay ng eroplano kasi 'di ba minsan may turbulence, ganyan. Kasi siyempre senior na. Siyempre 'di ba, may mga maintenance na. Pero yun, thankful po nung po namin Boracay, nag-request po sila international, okey, kaya nakapag-Hong Kong po kami. And last year nasa Singapore and 74 na po sila, 75. And kung wala po kami sa negosyong ito malamang kasi dito mababago talaga yung pananaw mo, yung mindset mo, alam mo yun, lalaki mo yung psychological wallet mo na talagang yung hindi mo inaakala na mangyayari sa'yo, 'di ba? Kasi siyempre tayo may mga self-limiting beliefs na, kaya ko ba 'yan?" Kasi mahiyain tayo, wala naman tayong masyadong kakilalang mayaman kasi yun yung akala natin. Which is 'pag nandito ka sa ganitong klase ng industriya, ah, talagang matututunan mo. Okay po, and yun, so siyempre actually hindi ko naman pangarap talaga sasakyan, pero sabi ko nga mangangarap ka talaga dito at minsan di mo naman pangarap ibibigay sa'yo. Okay, so yan po yung mga nakuha natin, okay dito po sa ating negosyo and I know for sure nakuha ko po yan nung una single pa ako. Yung first ko yung brand new Toyota Innova na nakakatuwa kasi siyempre 'di ba, family car yan, first car, yan. So yan yung car ko and yun thankful sa Project High, 'di ba kasi siyempre tayo po ay, last quarter 'to ng 2024 so tayo po ay nakapasok sa top 12. Ayan, top 500. So, normal po yan sa top 500. And yan, so M3. So, top tayo, mga OFW na nakauwi sa Pilipinas, napapar-good natin. At ngayon, kumikita. 'Di ba travel? Gusto nyo rin po ba ng travel? Grabe. Kasi nga, hindi ko po akalain na pabalik-balik natin yan na mapupuntahan. Okay. Ang first travel ko sa kumpanya natin Singapore. Okay, 2014. Hindi ko po 'yan makalimutan kasi siyempre first time kong lumabas ng Pilipinas na hindi po mag-a-abroad. Okay, 5-star yung hotel, napakarami namin, 300 plus ata yun, napakaraming pagkain. So yung mga gano'ng experience ba and siyempre ang pinakamasaya yung bumalik ka. Okay na hindi na lang ikaw, 'di ba pangarap mo 'yun? Okay na hindi lang ikaw, so kasama mo yung mga leaders mo at 'yun po yung pinakamasarap na part, sa ating mga uplines. Ayan, so 'yan po yung international travel namin kasama yung grupo, yung parents ko and I know for sure it will happen to you. Okay, it will happen to you kasi nga kung may mga nakagawa, 'di ba? I know for sure, okay? Puwede rin 'tong mangyari sa'yo. Of course, yacht party, so naging normal sa atin, 'di ba, ng paulit-ulit na kasama yung team. Okay, so na dati, 'di ba, nakikita lang natin 'yan sa mga mayayaman na tao, which is dito po sa ating kumpanya, 'di ba, sa ating community, puwede pala. Okay, Wensias pa, nung ma-experience ko po ito noong 2012, pina-experience sa akin ng sponsor ko. Sabi ko, "Grabe, may ganito pala na place sa Pilipinas." 'Di ba, na magre-relax ka, 'di ba, makakakain ka ng unlimited and paulit-ulit po natin yang ginagawa ngayon, okay kasama po yung ating grupo and yun yung pinakamasarap na part, okay sa atin pong mga uplines and experience mo 'to kasi sobrang sarap po dito sa Wensha, ang sarap balik-balikan, 'di ba? So, I know meron dito nakapunta na rin po sa Wensha and this is my deepest reason why, 'di ba? So, until now, gusto po namin na ma-maximize, okay yung time na and moment na nandiya-diyan pa po yung parents namin kasi nga senior na.
'Di ba? So I know for sure yan din po yung pangarap nyo. And yun po, sa hinaba-haba ng panahon, 'di ba, na kami po ay nagkahiwa-hiwalay, may mga nasa abroad, for almost isang dekada na. Okay, na hindi po kami magkakasama-sama. So nagkaroon kami ng golden anniversary and syempre reunion na rin. 'Di ba? So, yan po yung pinakamasarap na nangyari sa amin last December lang. Okay, talagang bonggacious talaga yan. Okay, para po sa aming mga parents. And I know for sure, okay, kung talagang ikaw ay close family ties din, 'di ba? Sobrang love mo yung parents mo. This is the best opportunity. Okay, na talagang itodo mo, ihataw mo para mapa-experience mo habang sila ay nandiyan pa. And of course, may reason why ang anak ko po. Okay, so siguro ito yung isa sa pinakasabi ko nga ay sweetest thing na nangyari sa buhay ko kasi ah kung wala ako sa ganitong klase ng negosyo, malamang, malamang po ako ay nasa abroad pa rin, 'di ba? So, alam niyo naman kung gaano kahirap ng isang nanay na malayo sa anak. Meron pa ba yung mga OFW, na malayo sa kanilang mga anakis, 'di ba? So, hindi po madali. Kaya sa lahat ng mga OFW na nandito na, alam mo 'yun, matagal mong hindi nakakasama yung anak mo, kasi ako since day one, 'di ba, hanggang ngayon, so kasama ko yung anak ko, which is yan yung binabayaran sa ating mga OFW. 'Di ba? So, kung, hanggang ngayon nangangarap ka pa rin na ano nga bang opportunity ang puwede mong gawin sa panahon ngayon na puwede mong makasama yung anak mo sa lalong madaling panahon. Na hindi ka lang puro pangako, 'di ba, na alam mo yung ipon na ipon ka na pero 'pag dumating yung emergency wala na ulit yung ipon mo. Nangangarap ka na naman, "Anak, for the next 1 year, for the next 2 years, after this contract for good na talaga ako." Pero 'pag dumating yung pagkakataon na eto na naman, 'di ba, may emergency na naman, wala na naman yung ipon mo. So, lagi ka lang mangangako, 'di ba? Pero kung once na ginawa niyo po yung negosyo na 'to, 101% sa ganda po ng sistema ng project and of course sa grupo niyo, so sobrang ganda po ngayon ng platform natin, 'di ba, sa online na puwede kang kumita ng minimum 100,000 saka nakakita ng ganyang negosyo na kaya mong kumita sa bahay gamit ang cellphone mo na kayang kumita ng 100. 'Di ba? Kasi siyempre 'pag nasa ibang bansa ka, bago mo kitain ng 100, 'di ba? So, ilang tao ang pagsisilbihan mo at ilang oras ka, 'di ba, na magse-serve sa ibang tao para kitain mo yung 100. Pero sa negosyo natin, mula po sa pakikinig mo, 'di ba, sa upline mo sa sponsor mo, sa taong nagtuturo sa'yo, kung ano man yung meron ang mga uplines natin, 'di ba, mga mentors natin, coaches natin, kung ano man po yung nagkaroon kami, kayang-kaya mong lagpasan. Yun yung maganda sa negosyo natin kasi this is a fair business and I really love this, why? Kasi nga wala kasing pinipili. As long as na mataas pangarap mo sa buhay, 'di ba, may dedikasyon ka, disiplinado ka, alam mo na deserve mo talaga yung time and financial freedom na makalaya ka sa kung anong sitwasyon mo ngayon. Kayang-kaya mo talaga 'yan sa negosyo natin kasi nga meron kasi siyang leverage. Once na pinagaling mo yung sarili mo, 'di ba? Once na na-build ka, 'di ba? So, once na talagang, alam mo 'yun, na-mold, talagang naunawaan mo yung negosyo natin na ito talaga ay puwedeng makapagpauwi sa'yo sa Pilipinas, makapag-for good, kagaya ng maraming OFW ngayon na sinusundo, 101% 'yan, as long as na very clear 'yan sa mind. Po, and congratulations po sa lahat ng nakikinig ngayon. Hopefully, kayo po ay na-inspire ko, 'di ba? And, looking forward na kayo naman po, 'di ba, yung next na magse-share at sasabihin mo na, "Totoo pala, kaya pala ng isang OFW na walang alam, 'di ba, isang probinsyana, this is my first online business, isa rin po akong mahiyain dati. Talaga lang mataas lang akong mangarap sa buhay and nasa perfect na company tayo kasi nga mahirap pong maghanap ng legit na kumpanya. Tama ba? Mahirap pong maghanap ng legit na kumpanya sa panahon ngayon, Ang hirap pong, mag-trust, tama ba? Pero 19 years, 'di ba? Imagine mo ang kumpanya na pinaglalaban natin kung nasaan man tayo, 19 years na po.
Okay, kaya kung ako sa inyo, sa lahat na nandito, pasalamatan mo yung tao nag-share sa ng opportunity na to kasi po, nasa tamang kumpanya ka, nasa katamang community ka, and 3 to 5 years from now, ikaw naman yung magkukwento ng buhay mo na buti na lang. Okay, buti na lang. Maging loyal po kayo sa company natin kasi po, sobrang dami pa nating aabangan. Okay, this company created more than 20,000. Okay, 20,000 millionaires and galing sa iba't ibang background. 'Di ba? So who knows? Okay, so ngayon yung pagpasok mo sa Zoom na to, lalo na kung first time mo, okay, so hindi lang po yan yung, okay, yung kaya nyong kitain. So ibigay mo yung todo mo, yung best mo, okay, mag-VIP accounts ka, 'di ba? Susundin mo lahat ng sinasabi sa inyo ng mentors mo. And I know for sure, okay, kayo naman po yung next na magpo-for good dito po sa Pilipinas. Okay, so yun lang. Thank you very much, Upline Jessica. May, and of course, ayan, sa buong community po, and of course, sa Project Hire. Alright, ayan, so thank you so much po, Mentor. Ayan, so ang daming learn. Thank you so much po sa inspiration, di ba? Lalong-lalo na mga OFW na mga nandito right now. I know for sure relate kayo. Okay, sa question ni Mentor Janet. And right now po, syempre, thank you so much po, Mentor Janet, di ba, sa ibinahagi mo sa amin, sa lahat ng mga nandito. And ngayon po, picture po muna tayo, Mentor Janet, para po magkaroon din tayo ng, syempre, pang-post. At the same time, sa ating lahat ng mga nandito, ayan, so, wag po muna kayong aalis, okay? So, ayan, so picture muna tayo, Mentor Janet. Ayan, so 1, 2, 3. Alright, ayan. So, again, thank you so much po, Mentor Janet. Okay? So, sa lahat ng mga dito right now, ayan, so, syempre, I know for sure, di ba? Ready na din kayo, okay, na makinig ano nga ba yung business, okay, na ginagawa ni Mentor Janet and paano niya nakuha yung lahat ng results na yon, okay? So, ngayon, na-explain ng isa sa mga magaling na mentor natin, okay, kung paano syempre, makapag-start dito sa business na meron tayo. So, syempre, hindi ko na din po papatagalin. Okay, isa din po tong OFW. Okay, former OFW from Qatar. Okay, kaya sa lahat ng mga OFW natin, na mga nanonood right now, mas pakinggan mo, okay, yung ating speaker for today and mas maganda, mas nakikinig ka, okay? At the same time, maganda naka-open ka ng camera para nakikita ka namin. Alright? Ayan. So, syempre, hindi ko na din po patatagalin isa po ito sa mga newest Millionaires Club member, okay, ng community natin. Let's all welcome Mentor Jomar Magsayo. Yun, yes, thank you so much po, Mentor Risa, sa pag-introduce sa akin. Then, syempre, I'm very thankful and thank you so much po sa first na nag-share ng kanya. Janet, kay Janet po. Pati po Janet, ayan. Kay Mentor Janet, sobrang na-inspire din po ako. So, ang dami niya pong napuntahan na travel, di ba? Bago po ninyo yun. 2011 siya na nag-start and right now, continuous po siya na ginagawa yung negosyo. So, talagang wala pa tayo sa kalahati niya. And ayun, sa lahat ng mga hindi nakakilala sa akin, ayan, morning, good afternoon, and evening po sa ating lahat. Ayan, so ito po ako ngayon, nandito po sa Zoom para siyempre gusto ko rin ibahagi yung kung ano yung experience ko rito, kung ano yung magiging topic natin dito. Siyempre, ito po yung nakapag-ano sa akin. Nakuha ko yung first M ko, kung ano yung naging resulta ko rito. Ayan, shout out na pala sa malapit ng umuwi na OFW ko from Dubai, kaya Julian at Pahan. See you dito sa Bicol. Yan, isa rin po sa mag-full-time hub na katulad ko. And from Isabela rin po. And sa lahat naman dito, Ate Lourdes, ayan, kay sa Rosalina Limpag, sino pa ba yung mga OFW to? Marvin, ayan, sino pa? Ate Lourdes, kay Ate Sakuragi, ayan. So, sino pa ba yung hindi naka-open cam? Ayan, kay Justina Ubante, ayan, kay Mentor Boss, Justina Ubante, kay Mentor Juliet Nacion, ayan, sarap ng higa ni Ate Juliet.
Ayan, so ayan, ang background ko po, bago ko magsimula, ayan, ipapakilala ko muna yung sarili ko sa inyo. Ayan, ito po yung ano natin, yung topic natin. Ayan, so the why the future, ayan, digital peace is the key. Ayan, ito naman po yung background ko. I'm a former OFW from Qatar, 5 years po ako ron, and from Isabela po ako. And taga Isabela po ako, pamilyado, may dalawang anak, yung asawa ko rin po, nandun din po sa napadang tawanan ng sa digital biz. Thank you so much sa Metroralia na kahit sa ibang bansa is nagagawa niya talaga yung negosyo na kumita ng malaki. And sa mentor ko, shoutout ka pala kami po ng Jerry Group, Steve Peralta, na nasa Manila ngayon. Congrats mentor, may nagpadala sa kanya ng 395,000 from Kyoto, Japan. So, nakakakilig pa din, di ba? Kung ikaw yung gusto mo lang mag-uwi po doon, makasama yung pamilya mo, makapag-travel, hindi mo na kayo ng abroad, hindi ko sa Pinas, kung kaya mo na mag-retire. Kaya pag-type naman ng IMX. Kaya I'm sure ako na kapag ikaw yung nag-type yan, tulad ko din ako na mapauwi na rin po doon. And siyempre, ma-experience mo kung ano yung naging experience namin dito sa internet. The same thing po. Oo. So, ano lang, habaan mo lang yung patience mo, kumulit ka lang, kasi andito po tayo para pagtulungan natin kung ano yung nangyari sa bawat isa mangyari sa atin. Ayan, next slide po. Ayan, shout out kay Boss Leonard na natin, Pogi na Tech. Ayan, next po, Tech. Kuning 2023, ayan, nakuha, and right now, 3 years and half na rin po ginagawa ko yung negosyo. Yan ang kagandahan doon. Nung nakita ko to, 5 years ako nung nasa Qatar ako, very late na, pero ganun talaga, pag hindi pa kailangan, kung hindi ako sumubok, malamang, yun nga, sabi ni Mentor Janet, baka nasa abroad pa din, o kaya siguro bigat pa rin yung buhay. And thankful ako kasi nakawin na tayo for good. So, next po. Ayan, ito yung trabaho ko. 5 years ako sa, security guard. Yan. Makita ninyo, nagsalamuha, o talaga, din, mga kasama ko dyan, iba't ibang lahi din. Yung Kenya, Indiano, ayan, Ibali. So, halo-halo din po, yung din dyan. Yung mga karamihan din, mga Pilipino din. Ayan, next po. Ayan, ano po ba yung natin dito, yung topic natin dito? So, ito, meron tayong ituturo ko sa inyo yung cash flow quadrant kung saan dito nahati kung saan paano kumita ng pera. Okay? So, meron tayong apat. Ayan, meron tayong employment, businessman, self-employed, and investment. Patype naman po dyan kung saan ka banda dyan. Ayan. Employee ba o businessman ka ba? Self-employed o investor? Ayan, shoutout na pala sa lahat mga dito sa Pinas. Ayan. Oo, talagang ginagawa ito kahit nandito ka lang sa Pilipinas, yung negosyo natin worldwide, di ba? So, dito tayo ngayon. Sa lahat ng mga nandito sa digital biz, ayan, businessman na tayo. O part-timer ka man, so okay lang yan. Nandito ka para syempre, ito na yung isa sa source of additional income mo na hindi lang kailangan umasa ka sa sahod mo kasi masasaktan ka lang. Mahati, di ba? So, next po. Ayan, ano ba yung active income at saka passive income? Ano ba yung pagkakaiba niyan? Oo. So dito sa active income, kapag hindi ka nagtrabaho, no work, no pay, di ba? Pero dito sa passive income, ayan, kahit tulog ka, pwede kang kumita kasi nandito tayo sa low leverage. Ayan. So kapag dito ka sa employment, kailangan talaga pagtrabawan mo para kumita ng pera. Inilalaban mo rin, di ba? Yung pagiging employment ko, self-employed, pero ilang years na rin ba na naging empleyado na, di ba? Tulad ko, kung hindi ako nagnegosyo, pero kumanta din yung buhay at tuloy-tuloy na yung pagkanta, di ba? So, next po. Ayan, kung mababasa po ninyo,
Ayan, 80% na, ayan, 80,000 man yung ano natin dito. Ibig sabihin yan, yung pinag-aatihan dito ng karamihan is 95% yung pinag-aagawan na, ano, di ba? Yung kitaan sa dahil sa dito sa malaki naman. 10% na oo, kumbaga mas marami yung mga employment sa self-employed kasi nga na mulat na tayo ang sabi ng mga magulang natin na anak, aral, maghanap ka ng magandang trabaho, tama? Pero kapag nakapag-graduate ka na, tuwa-tuwa naman na lang, kinakain na pala ng ilang taon, tapos ano na, ilang taon ka na, pero wala pa rin talaga pagbabago, di ba? So, na-experience ba ninyo yun? Tama po ba? Oo, so ganun talaga yung buhay. Mas maganda na kung ano yung nakita ninyo ngayon na negosyo o sino yung nakapag-invite sa inyo dito, ayan, paturo ka paano kumita ng mas mabilis. Kasi sobrang ganda po dito sa ano natin, sa negosyo natin. Oo. So next po, ayan, mabilis naman po. Ayan, marami bang naintindihan o wala pa naman? Oo, so pipili ka po dyan, ayan, so i-ano nyo, i-save nyo sa note nyo o screenshot para may balikan po kayo. Next po, Tek. Ayan, hintayin po natin na, ayan, why business entrepreneurship? O, bakit tayo magninegosyo? Ano ba yung makukuha mo dito? So, siyempre, sa pagnenegosyo talaga, nandito talaga yung pagbabago ng buhay. Di po dito kahit sa tagal po ninyo na nag-employment o ano din, OFW, kung malaki rin talaga business. Sa ano ni Senator Manny Villar, alam naman natin na si Senator Manny Villar, very successful na businessman dito sa Pilipinas. Eh, talagang billionaire na po yan. Ang sabi niya, maraming mga, siyempre, nakapag-graduate, mga estudyante, mga empleyado na hindi sumusuko sa pagnenegosyo is talaga, ano, hindi mababawasan talaga yung poverty, yung kahirapan. Pero dito sa negosyo natin, kapag sumubok ka, malamang at malamang pag pinaglaban mo na maging negosyante ka, is talagang mas malayo mararating natin dito. Ayan, shout out kay Edward. Ayan, lumipat na ng hub. Ang next po, Tek. Ayan, so ito, si Manny, tignan po ninyo yung income net ni, ano, ni Senator Manny Villar. Diba? Imagine po ninyo yan. Napakalaki po yung kinikita niya kada buwan. And alam naman natin na mga OFW talaga na puro padala na lang, walang natitira. Diba? Puro padala dito sa Pilipinas. Hindi na nag-isip din na walang matira, basta lang mabigyan ng magandang, ano, magandang edukasyon family. Pero ganun nga, bigyan natin yung pera natin pero walang pumabalik. Oo, pero alam naman ninyo kapag ka dito sa Pilipinas magastos din. Oo, pagka hindi talaga dinagay sa negosyo yung pera natin, hindi ko rin pabalik-balik ng abroad. Pero right now, ako naman talaga hindi na bumalik ng abroad. Oo, ito na yung ginagawa kong ano, ito na yung right time na gagawin natin na pagtutulungan natin. Dito na puputi yung buhok natin. Gusto mo ba yan? Oo, patay naman kung gusto mo. Ayan. So, the surest way to get out, there is race. So, ano yung amba para makalis ka sa ito yung circle ng sweldo, utang, gastos, bills, may utang. May ikot lang, di ba? Oo. Naranasan ba ninyo yan? Oo, naranasan ko to. Sobrang 5 years ako na ganyan. Minsan na, nagbansang ko na yung ano eh, sweldo ko. Sinanla ko ng ATM ko. Tapos, nangutang pa ako. Uutang ako ng pera sa ATM ko, ibabayad ko na naman sa isang utang ko, ibabayad ko naman sa kapila. Ako, sabi ko, hindi pa pala maganda yung gano'n. Di ba? Naranasan ba ninyo yun? Yung uutang ko ngayon, tapos ibabayad ko, pero di mo pa alam na yung iba may interest, di ba? So talagang lulubog ka talaga, hindi ka na lilitaw. Oo. So nandito yung negosyo natin para siyempre mawasan natin yung mindset natin, alisin na natin yung gano'n. Kung kasanay tayo sa ganyan, ibahin na natin kasi makikita tayo sa mga successful na mga mentor natin, mga coaches natin.
Okay? So, para makalabas dyan, ano yung gagawin? Ayan. So, syempre, ituloy mo lang yung negosyo. Ayan. Next, protect. Ayan. Ano yung solusyon? To be entrepreneur o maging negosyante. Huwag kang ano din, talaga sumunod na lang. And ito yung Carol of Entrepreneurship, ayan, para mabawasan o matutupan na yung kahirapan. So, lumabas na tayo doon. Sumabay na tayo dito sa ginagawa nating business. Ayan. Naman din, di ba? So, kung mababasa po ninyo, ito yung kadalasan na sinasabi ng mga successful mga businessman, maraming gumraduate, nagpo-complain kasi mahirap na maghanap ng trabaho, di ba? At gusto mo magtrabaho, pero hanapan ka na agad ng experience. Eh, siyempre, paano ka magkaka-experience niyan, di ba? Wala ka naman, graduate pa. So, yun yung mali din sa ano natin, sa government natin minsan, di ba? Mga sinasabi nila, bago ka makapag-abroad, kailangan may experience para pero mali araw ngayon, isasabay, mas maswerte ngayon mga nagbuwang resulta, ganun din yung mangyayari sa'yo, di ba? So, next protect. Ayan, dito yung, kung imagine po ninyo, titignan po ninyo dito, ito yung mga preparasyon kung mag-aaral ko ng kinder, ayan, elementary, high school, college, o meron pa yung, di ba, yung additional na course na mag-aaral ka na sobrang tagal. I-invest mo na dyan yung years mo. O, di ba, ilang years ka nag-aaral. Ayan, 18 years yung buong year na nag-aaral ka. So magkano na yung ginastos ni parents, di ba? Na naghanap ng pera para siyempre ano yun nga, namuhunan din talaga tapos pagdating na graduate, nahanap ng trabaho, magkano yung sahod, 300 to 500 a day, o di ba? So kulang pa yung na ano din, to sa sarili. So imagine mo magkano isang kilong bigas ngayon, ano isang kilong ulam, o magputo ng ulam, magkano na ngayon? Mababa na yung 70-80 na isang ulam. Kung magme-merienda ka pa, basta. Wala na, kulang na. O, di ba? Magbabayad ka pa ng tubig kurente. O. So, dito sa negosyo natin, ayan. Oo, ito yung kadalasan na nasa abroad natin. Talaga dito naman talaga yung malaking kumikita. Oo, yung mga nasa abroad. Hindi lang kasi alam din kung saan nilalagay. Ayan. So, ayan, kahit nasa abroad talaga malaki rin yung ano din, yung mga binabayaran. O, yung cost of living. Kasi pera din naman ng ano yan, sa kang bansa. O, di ba, hindi naman pera ng Pilipinas na yung GDP mo. Oo. So, kung meron kang pera dyan sa abroad, oo, hindi padala mo dito, mas malaki talaga yung ano. Pero pag hindi iningatan talaga yung pera natin, pabalik-balik talaga tayo sa di ba, abroad o ano na, hindi natin naman malayan, talaga, ano na, pinakbi na tayo. Ang amo natin, ayaw na sa atin. Pag uwi natin dito sa Pilipinas, wala na, nga na tayo. Hindi naman lahat ng mga tinulungan natin talaga tutulungan tayo. So this time, talaga ito na yung pinaka-the best na gawin natin. Isagad mo na yung VIP package, royalty package. Ayan. So next po, ayan, gusto nyo ba na kumita ng 1 million pero bebenta mo rin yung mata mo. Sino yung may gusto diyan? Siyempre wala naman, di ba? Ang pinakamayaman talaga naman yung makita mo yung kanta ng mundo. Kahit sino naman, huwag din naman gagawin yan na ibenta mo yung mata para lang kumita ng 1 million, di ba? So, huwag natin gawin yun. So, ito naman, I'm totally fine mo to extend it out since this is my passion. So, talaga maghanap ka ng trabaho mo para ma-extend yung oras mo. Siyempre, kung ano yung gusto mo, di ba, pagkalak ko yung ginagawa mo, talagang ano din hindi mo na mamalayo pa ako. Lalo na kung expert ka na paano sa buhay, na binabukasan, may pangarap ka, di ba, kahit anong pagod ko, di ba? Lalo na ngayon, may expert ka kasi marami ka nang napapakinggan,
nakikita na kumikita ng mga OFW, mga estudyante, empleyado dito sa negosyo natin. Tularan lang natin sila, sumabay lang. So next po, if you are passionate about something, you don't have to be paid to do it. O ano lang, pag maging passion ka lang sa sarili mo, o ilap mo yung ginagawa natin na negosyo, kung ano man yung hindi ka man kumita ngayong buwan, okay lang yan. Tuloy-tuloy lang. Bagay po ninyo si Mentor Janet, di ba? Hindi lang is na siya, ko, pero yun nga, nabigay na yung kuko niya, nakuha niya na yung dalaw na sasakyan niya, ano pa ba, nakapagpatay ng bahay, ay ang daming mga nakakrabil niya napuntahan. So, sino may gusto niyan? Ako din, gusto ko yung gano'n. Ayan, next. Ayan. Next po. Ayan, ito yung the 9 most common regrets people have at the end of life. Ayan, so next po. Ayan, mahaba pa yung babasahin natin, pero ito na lang. O, basahin na lang po ninyo yung number 1 natin. Ayan, they wish they had been more loving to the people who the matter the most. So, lagi lang tayo nag-wish, di ba? Na siyempre, mabigyan maganda, din, bagay yung para sa buhay, di ba? So, kahit sino naman, lahat naman tayo may DPSY, may family rin tayo, di ba? Na gusto natin talaga na mabago yung buhay, mabigyan yung kanilang gusto. So, next po. Ayan. Puro wish tayo. Pero isabay natin ang action, hindi lang wish. Ibibigay naman ni universe yan kapag din, di ba? So, ito yung mga wish natin sa mabigyan na magandang, mas better na di ba? Na future. Ayan, asawa natin, parents natin, o mga anak natin. Ano ba yung mga pangarap ninyo sa asawa ninyo? Sa magulang, o dapat pa lang, habang meron pa pagkakataon, mas pinsan natin, kasi naman natin na yung gusto mo nang magawa sa buhay, din, gawin mo na yung seryosohin mo na yung ginagawa natin. Next po, ayan, meron pang dito, ayan, they wish they had not spent so much time working. So, sino yung gusto na yung hindi ka masyadong i-spend mo yung oras mo sa pagtatrabaho pero kumikita. Siyempre, yung katulad natin, time freedom tayo. And ito, siyempre, i-wish natin yung, di ba, yung hindi natin na pagkalugi, di ba? Mas maganda talaga na lang, lang natin, tuloy-tuloy lang yung gagawin natin dito sa negosyo. Next po. Ayan, bilisan na lang natin. Alam kong din. Thank you so much sa mga nandito mga laban na pagod kayo. Dito kayo natin. Ayan. I wish they have been happier and enjoyed life more. Ayan. Hindi ba yung nag-wish na siyempre mas masaya buhay, may enjoy. Diba? Makasama mo yung mas maganda yung makasama yung family mo na kumikita ka, diba? May enjoy mo yung makapag-travel ka, mabili mo yung gusto mo, na pangailangan mo. Ayan, next po. Ayan, they wish had they lived their dream. Ayan. Siyempre, nabubuhay tayo sa pangarap natin. Nakiyan lang natin yung sabi ni Mentor Janet. Tumatag pa sa inyo lahat yung mga sinabi niya. So, nakiyan mo lang yung pangarap talaga. Talagang mayaman naman yung nag-create sa atin. Alam naman natin si Universe. Talagang mayaman. Tayo yung bibigay ng boundary. Di ba? Kapag nag-boundary ka lang sa sarili mo, sabi mo, hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pag sinabi mo lugi, matutugi ka talaga, di ba? So, dapat ang lahat mo sabihin na kaya-kaya yan, kaya tigita ka ng malaki, gano'n. Takya mo lang yung pangarap. Next po. Yan, they wish they had been better care of themselves. Siyempre, mas mahalin mo din yung sarili mo kasi once na nagkasakit ka, paano naman mo matagalan yung mahal mo sa buhay? Paano magawa yung gusto mo, di ba? So, ingatan mo yung sarili mo bilang din, dapat dyan, pinakaano mo, kasi ang pinakapunan natin. And, siyempre, ayan, ito naman yung pang-walo. They wish, siyempre, yung makatulong pa sa iba. Na mabigyan, may-share mo yung blessings. Siyempre, kapag mas maraming, may share mo na blessings, mas magana ang buhay. Diba? Naramdaman pa ninyo yun
yung nagbibigay kayo na ano din, magkano yung daloy ng buhay, gano'n. So, ganun yung dapat gawin natin. Ayan, number 9, ayan, malapit na matapos. Ayan, they will have chosen more meaningful work. So, siyempre, naghanap tayo ng mas magandang trabaho, di ba? Ano natin, ito na yon. Gumawa tayo ng bago, talagang may mababago. Okay, talagang gano'n naman talaga eh. Kung hindi ka sumali dito, malamang at malamang, hindi ka may inspire, di ba? Pero dahil dito, ayan, lahat yun requires an important component of the possible. Ayun, next po. Ayan, bilisan na lang natin. Ayan, ang oras, talagang hindi na natin maibabalik. O, di ba, marami na bang kayo nasayang na oras na hindi nyo nakapiling yung loved ones nyo, yung gusto nyo, pangarap natin, hindi mo nakuha, gano'n. Ano ba yung pinagkakabalan mo ng oras, di ba yung ano mo, employment o empleyado dyan sa ibang bansa o estudyante naman, di ba? Ang tagal din na ibulbul yung oras na mag-aaral. O, so next po, ayan, lapit na, sayang and full of regrets. Ayan, maraming nasayang si nanay o si lola, di ba? Imagine niyo yan. O, sa negosyo talaga, kung ano yung nakita ninyo na opportunity, talagang ano eh, subukan mo para siyempre pumalaw ka sa bintana yung alaala mo, ay sinubukan ko ito, alam ko na. Yan ito, buti na lang daw, sumubok si Lola. Di ba kanina, di sumubok ng kasawa si Lola kanina ate. Pero mas masaya yung ano, sumubok talaga, di ba? So kung makita ko yan, very grateful. Yan dapat maging grateful ka yan, sa mga nasusubukan. Lahat naman na, ano, di ba, may challenges o sa buhay. Hindi po, iwasan yan. Kunti lang kami din, siyempre, yan na natin yun, na i-pray lang palagi kung ano yung situation nyo ngayon, magbabago yan. Wala pang 1 seconds pag ginanyan ni Lord, di ba? Finish na yung ano natin problema o basta taintin lang talaga na mabago yung buhay. So, passive income will give you the ability to set time in the future. Tama yan. O, yung passive income talaga na ito yung gagawin natin, ito na yung shortcut para siyempre mas mapabilis yung pagkita mo din o makakuha yung pangarap mo. Siyempre para may save mo yung time mo. Ano, instead na ano ka dyan, natatagal ka pa ng 5 years, balak mo. Pag ginawa mo ito sineryoso, ano yun, ano mo na, i-minus mo na yung 5 years, maging 2 years na lang, pwede ka nang umuwi dito. Ganun yun. So next po, ayan, so ito yung income generating years. O yan, prime years, 2 to 3 years of your life. So imagine po ninyo yan. O saan ka ba dyan? O mo nang subukan kung ano. Kung habang nandito ka, ayan, i-ano mo na, ibigay mo na lahat yung best mo. Sa lifetime naman kung gagawin natin, sana kang lugi-lugi. O ikaw ang lugi kapag hindi mo pa tinapos yung sinasabi ng mentor mo, boss mo. Eh dapat, tapusin na dapat yung tapusin and pagtulungan na natin ito para mas mapabilis yung kitaan. Kita mo dito. Next po. Ayan. So imagine po ninyo yan. Did you know at the age of 65, magtatrabaho ka rin. May yung minsan, di ba? Hindi ka na rin pwede magreklamo kasi yan eh. Paano kung hindi ka na nag-negosyo? Puro trabaho. Tapos siyempre, naman natin na dito sa negosyo natin, o sa ginagawa natin negosyo talagang maraming mga benefits. O kaya dapat, ayan, ano lang natin, i-pull mo na. Palagi lang naman yun kasi lagi natin sinasabi, mga mentor, paulit-ulit lang din naman, di ba? So, invest mo, ito na yung retirement program mo. Oo, na makauwi na din. Siyempre, dito ka na lang sa Pilipinas. Next po, the solution is to build a business that will produce passive cash flow. Ito yung ano natin, yung solution na sa ano natin kasagutan natin na matagal na natin ano din, pinag-pray na mabago, di ba? Dito na yung passive cash flow. Yung cash flow, daloy na pera. So next po, ayan, dito sa traditional business, kapag nagnegosyo ka, imagine po ninyo yan po yung mga puhunan. Kung magtatayo ka ng restaurant, magkano po yung puhunan mo? 2 million. O di ba, laki, pag-laundry naman, 1.5. And grocery, ayan, imagine po ninyo, ang laki po, coffee shop, 1 million. Pero dito sa negosyo natin, magkano lang po yung
muna. Oo. Pwede kang magsimula sa small capital and talagang ano din, pwedeng kumita yung ganyang kinikita ng mga traditional business. Saka, hindi ka na magbayad ng tax dito sa negosyo natin. Ibalik ko ninyo, meron kang negosyo ganyan. Ang laki ng babayaran po ninyo, empleyado, kuryente, tubig, ano pa ba, tax, tapos iba pa yung magmamanage, o kapag ka, ano pa, alas 9 o alas 10 ng gabi, sarado na yung negosyo mo, lugi. Meron din na sa negosyo natin, 24 oras, di ba? So next po, and ayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, ayan, traditional business, kailangan mo maghanap ng, ng location mo, para siyempre, nang magtatayo ka ng negosyo mo sa walang tao, lugi ka, o kung nasa gitna ka ng bukid, pagtayo ng negosyo mo doon, sino po yung bibili? Di ba maghanap ka ng magandang pwesto o magandang nagusangkon sa matataong lugar, school, ano ba ba? O malapit sa mall, di ba? Pero lugi ka pagka nilapit mo yung negosyo mo sa mga malalaking building kasi siyempre iba na yung mga ano ngayon, yung mga tao gusto sa malaki. Kaya mga, ikaw pa yung mag-iisip ng brand, supplier mo, empleyado mo, ayan, magre-rent ka pa ng empleyado na magaling mag-account, di ba? Business permit, and operational expenses, advertising. O, dito sa negosyo natin, Facebook advertising lang, yung yung bibigay ninyo sa coach ninyo o mentor ninyo kasi yun ang ibabayad sa Facebook advertising para maghanap ng tao. Kung ayaw mo naman na mag-Facebook advertising, pwede naman basta araw-araw kang mag-prepare ng tao sa mentor mo, pakilala para kami na po yung bahala. And advertising, ayan. Yan po yung mga traditional business, kailangan mag-advertise ka din para malaman nila, di ba? Meron ka negosyo. Pero dito sa atin, sobrang lit lang. O, next na natin, ayan, para matapos na. Ayan, ito yung traditional business. Ayan, di ba, imagine po ninyo, kapag magpapalit pa ng negosyo mo sa malalaking, sa malalaking building like SM, Nexpotec, para makita ng kabuuan. Ayan, maraming competition. Lalo na kung dyan, napagintahan ka na, di ba? Pagintahan ka na ng Macdo, ng Jollibee, ayan, mga SM, di ba? Sobrang yung negosyo mo baka hindi napansinin, mga ngayon, ang dami mga supermarket ngayon, o mga grocery na talagang mga negosyante na talaga. Ayan, ito yung Gasiano, Pure Gold, yan, SM Robinson, yan yung mga competition mo kapag nag-traditional business ka. Pero dito sa negosyo natin, walang din, di ba? Walang limited. Lahat talagang masasakupan yung kagandahan sa negosyo natin. Ayan, next po. Ayan, malapit na po tayo matapos. Ayan, kung magpa-franchise ka ng inuman, ito naman yung mababayaran mo. Ayan, kanya kahit kung yung ipupunan mo. 10 million, 2 million, yan, sa Jollibee naman, 40 million. Hindi natin kaya yan. Pero yung kinikita ng natin, ng negosyo natin, kaya kita ng ganyan. And ito naman si Donald Trump, yung si Robert Kiyosaki, nagpapus ng book recommending for network marketing as a powerful, reliable business. Pwede kayong bumili ng libro na ganyan. Para pasahin din ninyo yung mga sinasabi ng mga mga successful na, siyempre, yung mga business man. Yan, ayan yung mga business na network nila. O, diba? Ang laki. So next po, ayan, isa na lang natin. Yan, ito naman si Richard Branson Network. Ayan, yan po yung kinita niya, billion. Imagine po ninyo yan. Pero talagang, dito lang yung ginagawa niya na negosyo is talagang, yung marketing network. Marami talagang limaman sa pag-network. Hindi na tsamba-tsamba. Ayan, next po, kasi lahat ng tao may cellphone na. Ayan, and ito na, yung naging resulta ko dito. Within the 2 years ko rin dito sa Bicol, nakinig, sumunod, at talagang sumunod, yes, apply. Nakuha po natin yung NC, nawadan tayo sa Smart Araneta Consio. Ayan, sobrang ganda po yung natin yung experience dyan. Kasi hindi naman po tayo kagalingan, sumusunod lang tayo sa may mga resulta, ano po nangyari. And ito na, yung kasama-sama natin. Ayan, next po, Tek. Yung kumita ng malaki, imagine po ninyo yan, si Mentor Jessica, si Mentor Jerwin, yan. Magkapatid po yung mentor natin dito.
i-add mo yung kinita ni Mentor Jessica, 3 million. Kay Mentor Jerwin, 2 million. Imagine po ninyo, in 1 year lang yan. With 1 year lang yan. 5 million agad yung kinita. O, di ba? 1 year lang yan, ha? O, imagine ninyo yan. O, next po. Ayan, ano ba yung gusto mong buhay? Simple ba? Mayaman ba? O wala ka karaos lang? Siyempre, gusto natin yung, yung mayaman na buhay. Kasi mayaman naman talaga yung gumawa sa atin. Kung mangangarap ka na, siyempre, dun ka sa mayaman, di ba? Yung mabili natin yung gusto, hindi mo na pinag-isipan kung ano yung ano mo, di ba? Yung easy na lang. So, next po, Tek. Ayan. So, andito yung digital online business natin para i-guide ka, para hindi ka naman ikaw. O, marami mang option na nakita mo pa sa iba. Yun nga, maging ano ka lang, loyalty ka lang dito sa atin, sa company natin, yung mga sabi ng internet, di ba? Pagtyagaan natin, pagtulungan natin, ano man yung ano na, nag-give up ka na, huwag na huwag mong gawin yan, ikaw ang manunuti. Pinaumpisahan mo na, tapusin na natin, hanggang dulo lang to. So, andito yung ano natin, you just made the best financial decision in your life. Siyempre, ito na yung decision mo sa buhay mo. Ano yan, tayuan natin. Oo. So, meron tayong honor, di ba? So, yan mo na. Ito na yung gagawin natin. Kumita ka man ng mali ngayon, isa lang. Bawi na naman next month. Alay mo, sa susunod naman, binigyan ka agad ng maraming tao. O, di ba? Na kaya mo na bang i-handle kapag binigyan ka ng 100 na tao? Kaya mo na bang i-handle kapag binigyan ka na ng 10 million? Di ba? So imagine po ninyo, unti-unti lang po yan, nile-level po yung mindset natin. Siyempre, yung ano kasi yung mga nangyari sa atin ng bata tayo, dinadala natin hanggang sa ano natin, yun yung puputulin na natin ngayon, di ba? So tuloy-tuloy lang natin itong ginagawa, tulungan pa, para tatagin pa yung pagsali dito, pagtulungan natin lahat to. So yun lang naman, and thank you so much sa lahat mga dito, mga nakinig. And I'm sure ako ikaw na yung next na makawin ko. Ayan, sa ibabalik mo na sa host natin.